Ang kwento ng munting langgam sa mundo ng mga higante mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Sa isang sulok ng tahimik na hardin, nakatira ang isang masayahing langgam na si Antoy. Habang ang ibang langgam ay abala sa paghahanap ng pagkain, si Antoy ay madalas na nakatingin sa malayo, nangangarap na makita ang mahiwagang mundo ng mga higante sa kabila ng bakod. Isang umaga, nagpasya si Antoy na simula ng kanyang pakikipagsapalaran. Nilampasan niya ang mga matataas na damo at narating ang dagat ng semento para sa kanya. Ang malawak at patag na daanang ito ay tila isang walang katapusang disyerto na kailangang tawirin. Isang dambuhalang nining-nino ang bumagsak mula sa langit. Isang higante ang naglalakad at ang suot nitong makulay na sapatos ay kasing laki ng isang bundok na handang tumapak sa kanya. Ito ay isang lata ng inumin na naiwan ng mga higante. Ang taas nito ay abot langit para sa munting langgam at ang lamig nito ay ramdam niya sa kanyang mga paa. Nakilala ni Antoy ang uod na si Pilar. Mag-ingat ka munting langgam, babala ni Pilar habang dahan-dahang gumagapang. Ang mundong ito ay hindi para sa mga katulad nating maliliit. Bawat kilos ng mga higante ay isang panganib. Sinabi ni Pilar na ang mga higante ay madalas mag-iwan ng mga kristal na bundok sa ilalim ng malaking mesa sa beranda. Nagpasya si Antoy na hanapin ito sa kabila ng panganib. Ngunit bago pa man makarating si Antoy sa mesa, isang malakas na ulan ang bumuhos. Hindi ito galing sa ulap kundi mula sa isang mahabang dilaw na ahas. Ang mga patak ng tubig ay kasing laki ng mga bola ng kanyon na bumabagsak sa paligid niya. Narating din ni Antoy ang ilalim ng mesa. Doon ay nakita niya ang isang makinang na kristal na bundok, isang piraso ng asukal na nalaglag. Para sa kanya ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Alam ni Antoy na hindi niya ito kayang dalhin mag-isa, ngunit hindi siya sumuko. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang kristal na bundok. Dahan-dahan, inusad niya ito pabalik sa direksyon ng kanilang hardin. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating ni Antoy ang kanilang punso. Sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan ng may paghanga. Napatunayan ni Antoy na kahit munti ang kanyang laki, ang kanyang tapang at determinasyon ay kasing laki ng sinumang higante sa mundo. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.